Good morning po, VFCC. Good morning. Ayan, so ang bilis po ng araw. Ngayon po ay December na, first Sunday of December. Ayan, tayo nga po pumalakpak para po sa ating Panginoon at tayo magpasalamat sa Kanya. Amen. December na po at nandito pa rin po tayo, buhay na buhay dahil sa Kanya. Amen. Sige po, tayo po, bago po tayo umawit, tinatawag ko po si Brother CJ para po sa ating opening prayer. Good morning. Let's bow our heads and feel the presence of the Lord. Heavenly Father, we came before you today with grateful hearts. Thank you for giving us this time to gather, to learn, and to work together. We ask for your wisdom and guidance in everything we will do. Help us to focus, understand, and make decisions that are meaningful and aligned with your will. Bless each person here. May you grant us clarity of mind, patience, and unity. Keep us safe throughout this day. And may all our words and actions bring honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po umawit para po sa ating Panginoon. You are here. I will live, I will not die. I will declare to lift you high. Christ Jesus, and I am healed in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare to lift you high. Christ I will live, I will not die. Will declare to lift you high. God is fighting for us, pushing out the darkness, lighting up the kingdom, knocking out the streets. In the name of Jesus, enemy is defeated. So shout it out, shout it out. I will live, I will not die. I will declare to lift you high. In Christ you healed, and I am healed. In Jesus' name.
magpuri sa ating Panginoon. Sige po, tayo po magpuri sa Kanya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, walhatiin siya. Sumigaw, nagalak ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, nagalak ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Luwalhatiin siya. Tayo'y sumigaw, sumigaw. Woo! Kagalak, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, sumigaw. Woo! Kagalak, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw, nagalak, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, nagalak, ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Let us sing this. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. He's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, He will always be. He's always been you. Let us sing this, church. Nothing else matters. Nothing else matters.
From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. So Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong maaawitan. Ikaw lamang, ulitin po natin. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang ika'y sasambahin, paliging man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y mangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kailan di ka nagkulang, kaya mo
lang, di ka nagkulang. Naya mo sa akin dakilan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibigin mo ako noon. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y ibibig mo kahit ako ay ganito. Ang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang di ka nagkulang. Kaya mo sa akin dakilan. Mo sa akin walang hanggan. Mo ako, Ama. Sige po, tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Kahit kailan, di ka nagkulang. Inaya mo sa akin dakilan. Di ka nagkulang. Inaya mo sa akin dakilan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Pama. Inibig mo ako noon, Pama. Sige po, tayo po'y pumalakpak para po sa ating Panginoon. Po, tayo po'y magpatuloy sa ating scripture reading. So, tinatago po si Sister Tisha. Ako, naiyak naman ako. Ano to? Oh, di naiyak. Buksan natin ang ating Biblia sa 1 John chapter 4, verses 7 to 21. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins.
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. This is how we know that we live in Him and He is in us. He has given us of His Spirit, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sisters. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Isang magandang umaga ng unang linggo ng Desyembre sa ating lahat. Amen? Malamig na ba ang simoy ng hangin? O, patay na yung aircon. Palakpakan nating muli ang ating Panginoon. Ngayon pong buwan ng Desyembre, ang ating pong theme or preaching theme is the gift. Sabi niyo, the gift of God's love. Tama ba panahon ngayon ng mga regalo? Tama po? Amen. Pero meron tayong dapat pag-aralan at mabatid. Ano nga ba itong iniregalo ng Diyos sa ating lahat? At ngayon, bilang unang regalo, wow, ang unang magsasalita po for this month ng December, ipinakikilala ko po ang magiging future husband, wow, ni Sister Tish. At proud na anak po ni Sister Rona at Brother Oscar. Siyempre, apo ni Mama Pearl, baka magalit, di natin binanggit, ay si Brother Renz Haranilla. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you po. Hi, good morning VFCC, at ako po ay muling nagagalak at nabigyan po ako ng pagkakataong makapag-share muli tungkol sa salita ng ating Panginoon. Tulad ng sabi ni Tita Judith, ang ating pag-uusapan ay ang pagmamahal. So advance po, no? Kasi 2 months pa bago mag-February. As early as now, December pa lang. Pag-ibig na po ang ating pag-uusapan. Ang ating sharing, tungkol po siya sa 1 John chapter 4, 7 to 21. Ito po yung nakita natin. Napaka-importante na pag-usapan natin ang pagmamahal dahil it's in our nature as humans to be creatures of love. Kasi nanggaling po tayo sa isang nilalang na nag-embody po ng pagmamahal mismo at ng pag-ibig. Kaya po, ang gagawin natin, titignan natin kung ano ba yung dictionary definition ng love at i-compare naman natin siya sa biblical perspective para makita natin kung saan nga ba nagkatugma ang ating pagkakaintindi, ano pa yung pwede nating mas matutunan pa sa Biblia. Promise, meron pa po tayong mapupulot dito. Dahil alam ko po ang pag-ibig, it's something that we encounter on a daily basis. Kanina lang, naglalakad-lakad si Luna dito, di ba? I love you. Lagi natin naririnig yung love. At lagi din natin to sinasabi at lagi din natin to ine-express. Pero, nauunawaan ba talaga natin ito? So, fun fact lang po, dahil na-mention din naman ni Sister Judith kanina, na meron po kaming upcoming wedding po ni Tesha. Ang fun fact ko po dito is part po ng reading namin kanina is actually our marriage verse. Ang marriage verse po namin is 1 John 4:19. We love because He loved us first. Mamaya, mas maiintindihan natin to. And gusto ko lang din pasalamatan si Lord dahil alam ko po na opportunity din to na binigay niya sa akin para mas lumalim ang aking pagkakaintindi sa pag-ibig at
appreciation also in this verse that we chose for our marriage. Sino po dito ang familiar sa love languages? So, meron pong iba't ibang love languages or ways of how we express or receive love. So, meron tayong love language of receiving, tapos meron din tayong love language na tayo yung nagbibigay. Ngayon, isa-isayin natin sila para maintindihan natin. Taas nyo na lang yung kamay nyo kung ganito kayo. Ang una nating love language ay physical touch. Sino dito yung nag-express ng pagmamahal through hugging sa kanilang magulang, sa kanilang mga kapatid, kapamilya, holding hands or kiss, di ba? Pagka nagko-comfort tayo, yan yung may physical na lambing sa ating mga kapamilya or sa loved ones. Pangalawa naman, words of affirmation. Nakakatawa dahil siya yung example ko talaga kanina. Narinig nyo kanina, di ba? Sabi ni Luna, I love you. Yan. So, merong mga tao na nag-express ng kanilang pagmamahal through words of affirmation. Ang isa ko pong example, si Lola Pearly, shout out kay Lola, nagsasend siya daily ng messages of love sa amin nila Tisha. Magme-message siya na, Apo, mahal na mahal kita, Renz, Tisha. Ano po yan, walang palya yan. So meron din tayong mga taong nag-express through words. Yan ang words of affirmation. Meron din tayong acts of service. Siguro kitang-kita to sa mga nanay. Ako gusto ko pong i-honor din po ang aking mom, si Mamu, sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa pandemic. Simula ng pandemic, nag-start kami mag-work from home. Lagi kaming may merienda. Lahat ng pangangailangan namin, laging pinaghahandaan ni Mamu. Lagi kami inaakitan ng tubig, ng kape, ng iced tea. And nakikita ko rin to kay Tita Tess. Pagka pumupunta sa bahay, pinaglulutuan kami, nililinis yung bahay para maayos po siya and comfortable ang lahat ng tao po. So meron din tayong acts of service. Meron din tayong quality time. Taas kami ng mga nadamay sa pickleball dito. So sa mga kila Ate Jade, kila Tisha, sobrang na-appreciate namin yung pagsama nyo kasi it's your way of also bonding with us kasi ito yung nakahiligan namin. So this is also quality time. Kung alam mong gusto tong ginagawa ng person, sasamahan mo siya para mag-bond kayo at mas makilala niyo siya. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang gifts. Sa mga sa mga nagpipickleball, ito po ang aming wish list dito. At sa may mga nakita ako nagtaas ng kamay dito. Sa mga sa mga gustong mag-send po ng physical gifts po, ayan po ang aking QR code. Thank you. Isa-send ko po online yun. Joke lang. Ayan, meron din tayong physical gifts kasi pag kami binigay tayo sa tao, di ba mararamdaman mo na, uy, naalala niya ako, ito yung gusto ko. Di ba, Tisha? Joke lang. Joke lang. Yun pala yung point. So anyway, balik po tayo sa ating topic. Di ba, ang dami pong ways of expressing our love for one another through hugs, through gifts, through quality time. Pero, it's only a glimpse of what love actually is. Hindi pa yun yung buong konsepto ng pag-ibig. Naiintindihan ba natin yung full concept nito? At ito yung susubukan nating intindihin sa umagang ito. Ang ating sasaguting tanong ay, how should we love in a way that glorifies our Creator? Ang una nating sagot dito is papaapawin natin ang pagmamahal ng Diyos na binigay sa atin sa ating buhay. I think maganda nga na ito yung naging introduction natin sa series natin sa pag-ibig dahil makikita natin saan ba nanggaling yung pag-ibig at bakit ba natin to nararanasan at bakit ba natin to ginagawa. Nakita natin sa first verse ng ating reading is that love comes from God and everyone who loves has been born of God. Kung marunong kang umibig ng tunay, ibig sabihin, kilala mo ang Diyos Ama dahil sa Kanya lang ito manggagaling. Masasabi natin na ang Diyos, siya ang may akda
ng pagmamahal at siya rin ang source. Siya rin yung pinanggagalingan ng pagmamahal. At pangalawa, since siya yung may akda, di ba lahat ng creator, pagka meron tayong ginawang bagay, laging may purpose at laging may intention at may very specific design ang kanyang ginawa sa pagmamahal. So, alam niya kasi na ang pagmamahal, napakalalim yan. May tendency for us na hindi natin maintindihan. Kaya, nag-send siya ng example. So, mamaya pag-uusapan natin yon. Meron ako hindi nasamang bullet point na ngayon ko lang naalala. Sinasabi sa Genesis that men, so men and women, we are made in the image and likeness of our God. Kung si God, if God is love and we are made in the image and likeness of God, ibig sabihin tayo, ginawa rin in His image and we are also designed to give that kind of love as well. Ngayon, tulad ng sabi ko kanina, ang love kasi malalim siyang konsepto at hindi siya madaling maintindihan. Kaya ang ginawa ni Lord, nauna pala ako, mamaya pa pala yun. So meron tayong 4 types of love. Pag-usapan muna natin yun. Meron tayong quiz dito. Lagi natin to na pag-uusapan, di ba yung Greek words? Sino makakapagsabi ko ano yung 4 na Greek words for love? Ayan, si Kuya Mac. Eros. Yun, storge. Okay, tama. Oo. Mahirap maalala yung storge. So, meron tayong 4 types of love. Bakit naman marami? It's because ChatGPT yan, sorry. So anyway, meron po tayong 4 types of love. At bakit dumami yung types of love? Dahil nadagdagan siya because of man's definition. Kung paano natin nilagyan ng definition itong love na to. So, i-explain po natin sila isa-isa. Ang una is yung istorge. Mahal kita dahil kapamilya kita. So, kung wari si Tita Bebs, mahal na mahal niya si DJ dahil apo niya yun eh. Pero kung apo ng iba, syempre, hindi niya papansinin yun kasi hindi niya po kapamilya. So, tayo din po, kung may kapamilya tayo, syempre, mahal po natin yon. Eros naman po is very passionate and also romantic. Mahal kita dahil ang ganda mo, mahal kita dahil ang sexy mo, mahal kita dahil attracted talaga ako sa iyo. So, that's Eros. Phileo naman po, it's love because of friendship. Sabihin natin, dito sa ating church, mahal natin ang isa't isa dahil churchmates tayo eh. Pero if meron tayong nakasalumuhan outside of the church, will we give the same level of attention, same level of understanding doon sa ibang tao? Most probably hindi, kasi hindi natin sila kakilala. So yun naman yung phileo. Dahil kaibigan kita, dahil kakilala kita, meron akong pagmamahal para sa iyo. Ngayon, ang 4 na type ng pagmamahal is yung gustong ituro sa atin ng ating Panginoon, which is agape. Ang agape, it's defined as sacrificial love freely given to anyone. Sa lahat ng tao, deserving ka man or hindi ka deserving sa pagmamahal na yon, ibibigay yan para sa iyo. And yan yung pag-uusapan natin. Ito yung naantala kong point kanina. So, ang dami nating nilagay na definition sa love, ang dami nating pagkakaintindi sa love, kaya ang ginawa ni God, para maintindihan ng tao, dinemonstrate niya sa atin kung ano ba yung agape. And ginawa niya ito through our Lord Jesus Christ. Makikita natin to sa verses 9 to 10. So this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Makikita din natin to sa John 3:16. Sige nga, kung memorize natin ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever lives in Him shall not perish but have eternal life. Magkaiba po ng version. Okay, pero it's the same thing. Makikita niyo rin siya doon sa John 3:16. And gusto kong ma-appreciate natin to ng konti. So nagbigay ako ng konting illustration. And pagpasensyahan niyo na kasi medyo morbid yung example natin. Sino po dito ang familiar sa electric chair? Alam niyo po ba yon? Di ba yung
dekada something. Nung yung electric chair sa mga 70, ayun. Sabihin natin, para doon sa mga hindi masyadong familiar sa concept ng electric chair, sabihin natin, criminal ka. Meron kang ginawang karumal-dumal na bagay. Tipong may pinatay ka or basta ganun kabigat na level na crime. Pwede kang hatulan ng death penalty, which is the capital punishment. And a way to deliver death is through the electric chair. Yung ginagawa dito, yung prisoner, isa-strap siya sa electric chair, tapos kukuryentehin siya hanggang sa mamatay siya. Medyo morbid yung example again, pero may point ito. Meron akong gustong i-share din dito. Ano ang sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23? For the wages of sin is death. Lahat ng tao, naging makasalanan tayo, whether maliit yan or malaki, ang kasalanan, may kaparusahan yan. And yung kaparusahan ay kamatayan. Gusto kong isipin natin kung ano yung naging situation natin. Tayo yung death row prisoner na sa susunod na araw, papatayin na tayo sa electric chair. Kasi nag-aabang na lang tayo ng death sentence natin dahil yun yung nahatol sa atin eh. Pero i-imagine natin na merong biglang pumasok sa selda natin at sinabi, Renz, yung kasalanan mo, may nagbayad na, may namatay na para sa'yo. Siya ni yung umako ng kasalanan mo. Siya ni yung umamin, siya ni yung umako nung death penalty na para sa'yo. At ganun tayo kamahal na ating Panginoon. Sorry. Okay, so, naiyak lang talaga ako kasi ganun ko po lagi nakikita yung buhay ko. Ginawa niya to para sa ating lahat. Ganun niya tayo kamahal. 100 billion times. Lahat ng tao. Past, present, and also future. Thank you, Neda. Ayan, sponsored tayo ng essential tissue. Yan. So, ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Isipin nyo, hindi siya dapat mamatay para sa atin kasi inosente siya pero inalay niya yung buhay niya para sa atin. And gusto ko may imagine natin yon. Sino ba yung pinakamahal natin sa tao, pinakamahal na tao natin sa buong buhay natin? Imagine natin na ipapadala natin yung taong yon para mamatay sa taong hindi natin kilala. Or even worse, for someone na galit pa sa'yo or may ayaw sa'yo. Ang bigat nun, di ba? Kuwari balik tayo kay Tita Bebs. Tita Bebs, kaya mo ba si DJ? Papadala mo para mamatay sa ibang tao na hindi mo kilala. Napakabigat nun. Di ba? And yun nangyari kay Kristo ng ilang beses dahil para sa bawat buhay dito sa mundo, ginawa niya yun. So God demonstrated this kind of love, itong pag-ibig na tunay sa buhay at pagkamatay ni Kristo. Hinayaan niya mangyari itong lahat ng bagay na to para mapakita niya kung ano ba ang tunay na pag-ibig para sa atin. And ito yung pag-ibig na tinuturo niya sa atin. Ito yung agape. Ito yung unconditional love. Hindi lang siya namatay para sa mga taong mahal siya. Namatay siya para sa lahat. Kilala mo siya or hindi? Eh, thank you. Baka bukas may raketa na rin dyan. Okay, sis. Joke lang. Yun, so, regardless of who you are, masama ka or hindi, actually lahat tayo makasalanan tayo. Regardless kung deserve natin or hindi, pinadala niya si Kristo para mamatay. So gusto ko lang na, dahil na-realize lang din natin to, I wanted to take this time, let's take a few moments lang, just to thank God for the salvation and also for what He has done for us. Dahil mas naintindihan natin and mas nagkaroon tayo ng appreciation dito. Ang Panginoon, Jesus, maraming salamat sa inyong sakripisyo. Lord, hindi po namin mababayaran kung ano po yung ginawa niyo para sa amin. At Lord, maraming salamat dahil ginawa niyo to kahit na hindi pa namin kayo mahal, hindi pa namin kayo kilala, pero namatay kayo para sa amin. Lord, kayo po ang aming Savior. You are the Lord of our lives and we also love you, Lord.
Balikan natin yung dictionary definition ng love. Sinasabi dito that love is an intense feeling of affection or liking towards someone or something. Kapag gusto natin ng isang bagay, sinasabi natin na love natin yung bagay na yun. So, I love pickleball, diba? Or I love you, or ganyan. Itong dictionary definition, nakukuha niya ba yung ginawa ni Kristo para sa atin? Sa tingin ko, hindi eh. Parang bitin tong definition na to. Kasi parang sinasabi dito, feeling lang siya. Kaya, yung challenge sa atin is to also revisit kung ano ba yung definition natin of love and see kung paano to pinakita sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung titignan natin ang Bible, ito yung definition na binigay ng Bible. Love is an everyday choice that you make. It means staying, it means sacrificing, forgiving, and also caring for another person so deeply, especially in the most difficult days. And we make this choice as a form of worship to God. Ito yung definition na tinuturo sa Bible at ito rin yung makikita natin sa buhay at pagkamatay ni Kristo. Tignan naman natin yung pangalawang lesson natin on how we can love in a way that glorifies our Father. The second answer to that question is to treat love as an active responsibility. I-explain natin yan maya-maya. Makikita natin sa verse 11, since God so loved us, we also ought to love one another. Binigyan tayo ng responsibilidad. Dahil naranasan mo ang pagmamahal na yon, naranasan mo yung salvation na nabigay sa atin. Ang responsibility natin is to let others also feel that way, to feel that love that comes from God. Hindi ko pala nakalimutan yung verse, dito ko pala siya nalagay. Lahat tayo, we are made in the image and likeness of God. Lahat tayo, we are designed to love one another. And ngayon, pinakita niyo na kung paano magmahal. Ang ating role naman ngayon ay ibigay yung pagmamahal na yon sa ibang tao. Makikita natin sa 1 Corinthians 13:4-7 on what love is. Babasahin ko lang po ito. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Dito sa binasa natin tungkol sa pagmamahal, meron tayong dalawang bagay na makukuha. Ang pag-ibig, it goes beyond affection. Yung nakita natin kanina, yung physical touch, acts of service, quality time, words of affirmation, and also gifts. Hindi lang siya puro expression kasi result lang yung expression na yon. At pangalawa, ang pagmamahal, hindi lang siya lambing or basta okay kayo. Kasi yun yung nakikita ko na ginagawa ng ibang tao na okay, as long as masaya kami pareho, as long as nilalambing ko siya, yun na yun. Yun na yung responsibility ko. Pero, ang pag-ibig na tinuturo sa atin ng Diyos, it goes beyond that. Loving is an active and also intentional responsibility. Verb po ito. Because you love and because you care for someone deeply, ang ating goal sa ating pagmamahal ng ibang tao is to bring them closer to God. Dahil si God yung source of all goodness eh. Yun yung best way sa paano ko ba siya i-phrase? Ito yung best way of letting the other person experience all of the goodness. Kasi ito yung highest form of goodness. Ilalapit mo siya sa Panginoon. At dito sa responsibility at sa goal na to, meron kang tatlong bagay na dapat ginagawa. Una ay ang pag-guide. Ang sin sa buhay ng isang tao, dapat hindi tinotolerate yan. Kasi ito yung sinasabi ko kanina na ang pagmamahal, hindi lang siya lambing or basta okay kayo. Kasi yung ibang tao, sabihin natin merong nagkakasala na pala itong isang person na to,
ay para walang issue or para hindi kami mag-away, hindi ko na lang sasabihin. Pero hindi yun love eh. Ang love is letting that person know na huy, consequences yung patutunguhan mo dyan. Kasalanan yan. Iga-guide kita. Pero, at the same time, there is also a proper way of lovingly rebuking. Merong tamang way of calling out, merong tamang way of correcting. Hindi lang siya yung parang mali ka, mali ka, mali ka. Meron niyang tamang way of approach. Pangalawa is also forgiveness. Forgiveness is not keeping any record of wrong. Napag-usapan nyo na siya, na-forgive mo na siya, you already see that person as a new creation. Pag sinabi ng person na yan, sorry, babaguhin ko yung buhay ko, we will see that person as a new creation. At pangatlo, ito napaka-importante din to sa pagmamahal, it's also us becoming more like Christ. Kasi parang itong first two examples, it's always towards the other person. Guiding, forgiving, pero part din ng responsibility natin is tayo din mismo, paano natin babaguhin yung buhay natin para mas ma-serve pa natin yung isang tao at para mas ma-honor pa natin si Christ. Magbibigay pa ako ng examples tungkol dito. Tignan natin yung right and wrong ways of agape and also yung wrong kind of love din. Yung napapansin natin dito for isang misconception sa pagmamahal and very rooted in Filipino culture is also utang na loob. Dahil ginawa ko to para sa iyo, obligasyon mong gawin ito para sa akin. That is conditional love. And yung sa agape, ang tinuturo sa atin is no expectations. Buong loob at freely binibigay ko ang pagmamahal ko para sa iyo at itong bagay na to para sa iyo nang walang kapalit. Tanggapin mo man or hindi, binibigay ko to sa iyo. Second is also pride. Ang tendency ng tao, pagka nag-aaway, sasabihin natin, bakit ako yung magsasorry, ikaw yung nagkamali. Pero makikita natin to sa marriage, makikita natin to sa relationships, that the right way, the agape way, is actually humbling ourselves. Kahit na mas nagkasala or mas mali yung isang person, pagka na-convict tayo ni Lord, tayo pa rin yung magsasorry. I-humble natin at makikinig tayo doon sa taong yon. Instead of saying na bakit ako yung magsasorry, uunahan mo na, sorry, and how can I also do better? Kasi dyan magsa-start yung conversation nyo na, okay, ito yung i-adjust ko sa end ko, ikaw naman, ano naman yung i-compromise mo? Unahan na natin. So that is also part of humbling ourselves. And third is also conditional and unconditional love. Ang maling kind ng pagmamahal ay conditional. Mahal lang kita kapag bati tayo or kapag masaya tayo, pero pagka may nagawa ka, wala nang bati-bati, ayoko na sa'yo. Pero ang unconditional love, sinasabi natin na pipiliin kitang intindihin, pipilitin kitang mahalin, kahit na napakahirap at kahit araw-araw ko pa tong gagawin. That is the unconditional kind of love. So to summarize agape, it's these three things. Dapat wala tayong expectations when we give that kind of love. We also humble ourselves in service to the other person, and dapat unconditional yung love natin. Makikita natin na dito sa summary na to, it's always pointed towards serving the other person. Wala talaga napupunta sa atin. We trust in knowing that we will receive that kind of love also, pero we never demand that kind of love. And gusto ko lang din to ipakita, itong part na to. I think cause makikita din natin to sa marriage. I think ito yung tinuturo ng marriage din sa atin. Hindi ka napupunta sa relationship or sa marriage expecting na, dahil masaya ito or dahil wala lang, fun ito. Ang marriage, you go there to serve the other person. Hindi siya self-service para sa'yo. So to summarize yung part na yon, dahil mahal natin ang mga kasama natin, ayaw natin hayaan silang mapunta sa kasalanan, gusto natin ilapit sila sa Panginoon. Yun dapat yung lagi nating goal sa isa't isa. And there's a proper way of doing so.
lahat naman ng bagay na nadadaan sa tamang usapan. At tayo din, kapag tayo yung na-call out, let's also humble ourselves dahil it's actually love na nare-receive natin sa ibang tao. Kaya tayo napagsasabihan because they care for us, because ayaw nila na ma-experience natin yung consequences na yon. Kaya, alam kong masakit minsan kasi nakasanayan, pero intindihin na lang natin na it's really coming from a place of love. At kung ayaw naman natin yung sa isa't isa with how we handle it, pag-usapan din natin what's the best way to serve one another. At ang ating pangatlong sagot doon sa question natin on how we should love in order to honor God, it's extending the love to the unlovable. Makikita natin to sa Luke chapter 6 verses 32 to 36. Ang question kasi ay, para kanino ba yung agape? Actually, nung inaaral ko yung agape before, nung starting Christian ako, akala ko yung agape, para lang siya sa spouse mo or para lang siya sa partner mo. Kasi unconditional, di ba? Yung marriage, unconditional, kahit anong mangyari, mamahalin mo. So akala ko yung agape, para lang doon sa spouse mo or sa partner mo. Pero makikita natin dito sa verse na to, na ang pag-ibig ay para sa lahat ng tao. So magbasa tayo ng onting lines from Luke chapter 6 verses 32 to 36. If you love those who love you, then what credit is that to you? Ito yung nakita natin sa conditional love kanina. Ito yung phileo sa kayong storge, di ba? Mahal natin dahil mahal na nila tayo. But the challenge for us is to love those who don't love us, to love those who are most difficult to love. Kaya ang tinuturo dito sa verse 35, love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Agape love, hindi lang siya para sa ating partners, hindi lang siya para sa ating pamilya, para siya sa lahat ng tao, especially for those na hindi natin kilala, especially for those who are very difficult to love. Ito yung mga taong na nakikita natin sa kalsada. Di ba, pagka merong sumingit sa atin, how do we show agape love? Ito yung sa mga waiters, sa mga servers. Di ba? Paano natin ipapakita yung agape love na yun sa mga taong yun? Kasi kadalasan sila yung nagiging recipient nung init ng ulo natin kasi hindi natin sila kilala. Hindi rin naman nila tayo kilala. It also goes to non-believers. Sa mga taong nagbabash kay Kristo, minsan parang ang sarap patulan kasi di ba parang na-offend ka rin eh. Ang bigat-bigat sa loob. Pero ito nga yung challenge para sa atin. We are called to give that same level of love to them dahil minahal din sila ni Kristo. Therefore, tayo rin, responsibility natin is also to love them. So, yung isa ko pong natutunan sa counseling namin ni Tisha with also Tita Olive the other night, and ito yung tumatak sa akin doon sa counseling na yun. Choosing to love means obeying God and also honoring Him. Kaya minsan pagka nahihirapan tayo magmahal, sabihin na lang natin na mahal kita dahil mahal ko si Lord. It's a form of worship. It's a form of obedience to our God because He commanded us to love. And therefore, we should choose to love. So ito, baka, CJ, dito ka muna para sa itong part na to. Okay. Joke lang. Nakita ko tumayo si CJ. Inarangan ko eh. Pero ito, siguro for the youth din ito. Kasi kadalasan naririnig namin to eh. Di ba sinasabi natin na agape, unconditional love. So paano kung nasa toxic relationship ako? Ibig ba sabihin nun, agape, kahit anong mangyari, mamahalin ko yung person eh, hindi na ako alis sa relationship na yon. Should I choose to stay? So, dalawang bagay para sagutin ito. The first point is, intindihin muna natin na magkaiba ang marriage and also relationships outside of marriage.
Dahil magkaiba yung atake dito sa dalawang bagay na to. Pagka marriage, it's a sacred covenant. Kahit ano mangyari, one flesh and one blood ka, it is designed to stay. Yun ang turo sa atin ng ating Panginoon. Pero for relationships outside of marriage, hindi sila permanent. So yun yung first na yun yung first na angulo natin. And pangalawa, tanungin natin yung sarili natin, itong relationship na to that is outside of marriage, nakaka-honor pa ba siya kay God? Nakaka-serve pa ba to sa other person? Or kinikip ko na lang to dahil natatakot ako mawala tong person na to? Or dahil natatakot akong masaktan? So this second point is a very important question to ask to also assess our relationship. Ang gusto kong i-share dito is, in all things, kasama sa buhay natin, sa relationships natin, we should always seek to honor God. So kung hindi na to nakaka-honor kay Lord, dapat binibitawan na natin yun kasi hindi nakaka-serve para kahit kanino. There is no good thing that comes from things na hindi nakaka-honor kay God. So, the second point is that kung hindi na rin siya nakaka-serve sa other person, parang paulit-ulit na lang, hindi na siya nagkakaroon ng growth, mas lalo siya naging toxic, mas lalong lumala yung mga yung issues niya sa buhay dahil sa relationship na yon, then it's not serving the other person. And the loving way to it is to end the relationship. Kasi yung relationship and yung agape, magkaiba yan. Yan. Hindi mo kailangan yung relationship para i-agape mo yung isang person. So, ayun, CJ. Sana nasagot ang iyong katanungan sa buhay. And also, I also want to share din na for the youth and also the young professionals, this is why ito yung turo sa Bible for us to marry someone who is equally yoked. Meaning, Christians with a genuine relationship with God. Dahil kung may dinedate tayo na hindi Christian, meron tayong dinedate na walang relationship with God, hindi nila na-appreciate, hindi nila na-understand kung ano yung agape. Hindi pa kasi nila na-receive at hindi pa nila na-appreciate yung agape na yun eh. Kaya ito yung sinasabi sa ating youth na talagang pag-isipan natin kung ano ba yung gusto natin pasukin sa ating relationship. Dapat talaga equally yoked. Kasi yung ganong level of love, yun yung ini-expect mo from someone, di ba? Yung agape kind of love. And mabibigay lang yun if that person actually received, understands, and appreciates agape. And the same is also true. Kung hindi mo pa gets yung agape, hindi mo pa na-experience itong pagmamahal na to, wag muna tayo mapunta sa relationship. Dahil hindi natin yan mabibigay sa ating kapartner also. So to summarize our entire sharing doon sa on how we should love in a way that honors God, tignan natin tong si 1 John 4:19. Yung ginamit naming verse, so we love because He loved us first. Mapupulot natin dito na ipinakita sa atin ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig, kung ano yung itsura at paano dapat ang pag-ibig. At sinasabi natin na mamahalin kita tulad ng kung paano niya ako minahal at patuloy na minamahal. Yun yung ibig sabihin ng we love because He loved us first. Nanggaling tong pag-ibig na to sa ating Diyos. So how should we love in a way that glorifies God? 3 things. First, paapawin natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kailangan muna natin ma-accept, maintindihan, at ma-appreciate ang agape na galing sa Panginoon. And we love because sa Kanya nang galing yung pag-ibig na yon. At pangalawa, we also treat love as an active responsibility. Hindi lang siya yung basta okay kami, basta may lambing, yun na yun. It's really intentionally serving. It's an everyday choice. It is a lot of work and also effort. Kasama dito ang guiding, kasama dito ang forgiving, and also improving ourselves to be more like Christ. And third, we also extend the love to the unlovable. We need to choose to love
even in the most difficult days, kahit na sakit na talaga tayo, kahit na walang-wala na talaga tayo, we need to choose to do this because it is a form of obedience to our God. Kaya ang challenge natin or ang ating action point, sorry, very corporate, pero ang ating gagawin po after this service, let's exercise our love for one another. Gawin natin to sa mga taong nakakasalamuhan natin, sa mga taong mahal na natin, at sa mga taong hindi pa masyado. Dahil paminsan nakakalimutan din natin kahit sa pamilya natin eh. Kaya ito yung gawin natin sa ating mga kapamilya. Let's assess, meron ba tayong mga nagawa? Let's seek and also seek for forgiveness and also give that for forgiveness. Seek that forgiveness and give forgiveness kung hindi pa natin nabibigay. So let's, to do this, let's ask one another, kung hindi ka sure, meron ba akong nagawa sa iyo para saktan ka? And how can I love and also serve you better? And kung ikaw naman yung recipient nitong conversation na to, let's keep it a safe space dahil itong conversation na to, it comes from a place of love. It comes from a place of restoration and also reconciliation. Pakinggan natin ang isa't isa, pagbigyan natin ng isa't isa, at humingi din tayo ng tawad sa isa't isa. At para naman doon sa mga taong hindi natin nakakasalamuha or yung mga people outside of our families, pwede natin tong gawin. We can always ask them, how can I pray for you? And let's also extend our patience. Meron silang nagawang kasalanan or kamalian. Ang una nating reaction is forgiveness. And also for us to say sorry din kung meron tayong nasabi or nagawa para masaktan sila. Tulad nung nalaman natin kanina, naranasan na natin kung ano yung feeling ng love, joy, and also peace that comes from God. So kung mahal mo talaga yung ibang tao, gusto mong i-share itong love, joy, and also peace doon sa ibang tao. And that's the best way of showing that kind of agape love to others. Maraming salamat po at sana po na-bless po kayo this morning. Thank you. Hello. Sige po, Vic. Vic, pwede pa-distribute na ng communion elements. Sige po, tayo po'y tumayo. Sige po, tayo po'y umawit po ulit para po sa ating Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, aming ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin
ako'y mangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin kabilang. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Tayo po ay dadako ngayon sa ating communion. Ito po ay ating ginagawa tuwing ikaunang linggo ng buwan sa tatlong dahilan. Una, ito po ay paggunita kung paano ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay kapalit ng ating kalayaan, kapalit ng kapatawaran ng ating kasalanan. Ikalawa, ito po ay pagtitibay ng covenant o yung kasunduan between sa Diyos at sa tao na tayo ay mahal niya at handa niyang patawarin dahil ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak. At ikatlo pong dahilan, ito ay pagpapahayag ng ating pagkakaisa bilang isang iglesia sa iisang katawan ni Kristo. Amen? So ngayon gusto ko po ilagay niyo yung puso't isipan niyo sa pasasalamat. Pasasalamat sa pag-ibig ng ating Panginoon. At muli ay ilagay natin yung ating puso't isipan sa presensya ng ating Panginoon. For I received from the Lord what also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po nating kainin ang ostya na ito. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink in remembrance of me." Sabay-sabay po nating inumin ang juice na ito. Sama-sama po tayong magpasalamat sa pag-ibig, the unconditional love, yung agape love ng ating Panginoong Diyos at ibinigay niya si Jesus sa ating mga buhay. Salamat, Lord. At ngayong umaga muli naming naunawaan ang lawak ng pag-ibig mo para sa amin at kung ano yung bigat, Lord, na dapat din naming ibigin ang aming kapwa dahil ang naisin po ng buhay namin na ito ay sumunod sa iyo. Magpasakop sa iyong kalooban. Maging katulad ni Kristo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, amin pong ipinapahayag ang amin din pong papuri, pagsamba sa iyo lamang aming Diyos. Ikaw po ang maging sentro ng aming buhay at ng aming gawain. Salamat, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo sumigaw ng Amen. Sige po, makakaupo na po muna. At pwede na po tayo kumuha ng envelope po for our tithes. So, proceed po tayo sa announcement. Ayan, so, ayan, sige. Bale, shoutout po pala muna bago tayo mag-announcement. So, kay Tito Oscar po, Tita Rona, kay Kuya Russell, kay Mami Pearl, shoutout po. Happy birthday po kay Sister Det. So, si Enrica Castillo, hello po. Andrea Tamayo, si Glenn, si Ate Bess and Miggy, Tita Ellen Sales, and Tita Beth Centeno. Hi, Tita. Good morning po. So, for announcement po, meron po tayong online prayer meeting. So, every Thursday po ito na 7:30 a.m. by our intercessory ministry. Led po by Sister Tess and Sister Glenda.
Next, meron din po tayo Women's Bible Study. So, nagmi-meet po sila na every last Friday, 2 p.m. sa Gambawas Residence po sa 18 Bia Street. Ayan. Then, meron din po tayong Kids Bible Study, ages 3 to 12. Ayan po. So, sabay po siya sa ating service every 9 a.m. Then, meron din po tayong Youth and Young Pro, Bible and Chill. So, ano po ito? Every 8 p.m. Online lang naman po. So, if gusto niyo pong, may mga gusto pang sumali, so reach out lang po kayo kay Brother Renz, kay Sis Tisha, or sa akin po. Ayan. So, malapit na po ang ating Christmas party. Next Sunday na to. So, ready na po bang lahat? Balita ko po, marami daw pong paraffle ito. Marami tayong maiuuwi. Ayan. Sige. So, ayan. Antayin niyo po ang ating mga makukuha. Ayan. Sige po. Tayo na po yung mag-proceed sa ating tithes. Oras na patuloy sa kanya ibigay. Purihin siya, awitan siya, walhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Awihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat na nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Sige po. Tinatawag ko po si Sister Tisha para po sa ating prayer for tithes. Sige po, lagay po natin ang ating mga kamay sa harap towards po sa ating tithes box. Lord, salamat po sa lahat ng provisions and blessings ninyo for us, Lord. Ina-acknowledge namin ng lahat ng meron kami ay galing sa iyo, Lord, and para sa iyo po ito lahat. We are just stewards of this, Lord. And right now, Lord, we want to honor you with our finances. Kaya po, nagbibigay po kami sa inyo, sa church ninyo, Lord, for you to further spread your love to the people, Lord. And I pray na mas marami pa po ang makakilala sa iyo, maka-feel ng love ninyo, Lord. And I pray na you will use this, Lord, finance, Lord, to all of our ministries in VFCC, Lord, na may we reach more people for the furtherance of your kingdom here on earth, Lord. Patuloy niyo po i-bless ang mga members ng VFCC, yung mga work nila, yung mga businesses nila, Lord. And we acknowledge ang lahat ng ito ay galing sa iyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, proceed na po tayo sa ating doxology. Now unto him who is able to keep you from falling
Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Thank you, Lord, for giving us this chance, Lord, to hear more about your word, to also understand your gift of love to us. Lord, maraming salamat sa pagmamahal na binigay niyo sa amin ng libre, whether we were deserving or not, Lord. Thank you for all the love. Thank you for the patience. Thank you, Lord, for everything that you have given us. Thank you, Lord, for for staying true to your word, to our covenant. Lord, pinagdarasal po namin sa araw na to na mas maintindihan pa namin at mas ma-appreciate pa po namin ang pag-ibig na binigay niyo sa amin para magamit din po namin ito at mabigay din namin sa ibang tao. Lord, use us as your channels of your love to other people, especially to those, Lord, na kailangan talaga ma-receive ang inyong pagmamahal. Lord, may we also humble ourselves, especially pagka napagsasabihan po kami, kapag nag-guide po kami away from sin, and also for the people who correct us, Lord, please extend our patience and help us change perspective, Lord, na para to, na nanggagaling ito sa pagmamahal, Lord. Help us also be more and more like you. Lord, help us become more selfless. Help us, Lord, also choose to honor yours. Lord, napakabuti nyo. Thank you, Lord, for your gift of love, and may we give this to you. Lord, we also pray for this entire series po on love. Sana po mas makilala pa po namin kayo. At sana po, Lord, mas mag-glorify pa po namin kayo. All of this we offer in your mighty name. Amen. Sige po, makaupo na po tayo. O nga po pala, dahil first, birthday. Sige pa. Ako, lahat po ng December. Pangalan po, birthday, tas Gcash. My name is Joji Molina. Ano na nga ba yung pangalan? Joji Molina. December 26, 1962. December 24. Aldin Alquin Arroyo. Joshua po, December 15, 1996. Si Nina, birthday din ng December 14. Yan. Si Noel din, kailan? Okay ka, Noel. December 25. Sige po, ating ipanalangin ang lahat ng mag-birthday ngayong December. Extend po natin ulit yung ating kanang kamay bilang tanda ng ating pagpapala sa kanila. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, kami po ay nagbubunyi sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa aming mga kapatid. Dalangin namin, patuloy kang magpakahayag sa kanilang mga buhay, lalo nilang maramdaman ang iyong pag-ibig. Makita nila, O Diyos, they are favored, they are blessed, dahil nakilala ka namin, O maghari ka sa kanilang mga buhay, tugunin mo ang mga desire na kanilang puso, mga hinihiling po nila, Panginoon, na naaayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po sila ng kalakas. Sige po, see you next Sunday po. At patawad po, medyo nakalimutan yung birthday. Medyo lang. Naalala pa din. Amen. So tayo po'y malaya ng makakakuha ng ating snacks. And we will celebrate our Love Feast Sunday. God bless po.